nasunog na part na side pala is ito. Yan, ito siya. Tapos supply ito ng papunta talaga siya dito, papunta sa may tone control. Sunod-sunod na rin natin yung mga integrated. Concert AB502H. Okay, Concert AB502H. Shoutout muna sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Taga saan nga ba ito? Nakalimutan ko na. Tingnan natin resibo natin. Okay, taga Luzon Avenue pala. Taga Luzon Avenue. Concert AB502H. Ayan. Recondition. Tapos, ang sabi daw dito ay meron daw umusok. Kaya binuksan ko na agad yung takip. Tinanggal ko na agad yung takip para mas mabilis yung video natin. Okay, inulit natin todo okay to. High powered na todo okay. Ito yung upgrade version ng mga AB502. Mas mataas yung supply niya against dun sa Concert na AB502, 602, 802. Ayan, ito yung pinaka-upgrade version nila. Okay, original ito na 502 Ngayon, binuksan ko na, visual check. Naghahanap ako dito sa may amplifier stage. Parang wala naman ako nakita. Wala naman ako nakita eh. Ngayon, ayun tanggalin natin yung agyo muna. Kasi medyo maagyo na siya eh. Panto, kulang sa linis. Okay, ayan, tanggalin natin. Ayan, kita na. Ito siya Yan yung umusok Diode yan, diode. 4 na pirasong na diode papuntang papuntang tone control yan papuntang tone control. Tatlo supply. Papuntang tone control yan. Baka may nasira dyan na regulator. Okay, hanapin natin Ayan, umusok siya, di ba? Diode na value niyan is N4007 lang naman yan. N4007. Okay, 2 ampere na diode. Ngayon, may umusok yan, tanggalin natin. Panalo natin kasi mag-short yan pag hindi mo ipag-iwalay. Ngayon, i-plug in natin para magkalaman kung good pa yung amplifier or napiktuhan yung amplifier. Okay? Lagi kong sinasabi, gumamit ng tawag yan ng bulb para safety Okay? Hindi abot yung wire. Yan. Naka-plug in na. Switch on natin. Okay. Nag-relay siya. May power. Ano nangyari? Bakit may power? May power, gumagana yung fan, tapos nag-relay rin. Diba? Nag-trigger ang relay. Anong gamit ng N4007? Okay, yan yung alamin natin. Sige. Yan yung alamin natin. Bali, recondition na rin naman to. Sabi ni Bossing, ako na lang daw bahala. Lahat ng pwedeng makita ng problema is gawin na or papalitan na. So ngayon, baklasin natin tong sana ito sa power up Baklasin natin yung pinaka-board niya, tapos troubleshoot tayo. Okay? Binaklas na natin lahat-lahat, tapos binuga natin ng compressor. Upon checking, English no? Minsan lang tayo mag-English Okay, bali ito yung kanyo. Yung nasunog na part na side pala is ito. Yan, ito siya. Tapos supply ito ng papunta talaga siya dito, papunta sa may tone control, sa may 15 or 18. Ano ba regulator dyan? Nakalagay na yung regulator. Basta, kung yan, 12 or 8 yan ang ginamit. Okay, ito yung socket Ito yung socket. Ito. Saan yung galing? Yung kulay blue. Okay. Itong socket na to, pumasok siya dito. Yung nasunog is itong side na to. Okay, yung nasunog is itong side. Papuntang natin yung capacitor. Anong side yan? Positive side. Okay, positive to yan ba yung nasunog? Ay, hindi. Negative pala yung nasunog. Ito sa taas. Ito sa taas, Kaya umilaw yung kaya umilaw yung indicator dito kasi may pumasok na 12 positive. 12 positive yung pumasok. Yung negative yung nawala.
kaya umilaw pa rin yung indicator dito. Kaso lang, hindi gagana yan kasi yung supply ng tone control is naka-center top or naka-center top, naka-negative and then positive ground. Yung pumasok is positive lang, wala siyang negative. Kaya hindi siya gagana, hindi talaga gagana yan. Pero magkakaroon ng indicator dito. May power pa rin siya. Kasi nga, positive na supply yung pumasok eh. Okay, negative siya oh, yan oh. Sa taas. Okay, sa taas. Tapos, kung susundan mo yan, papunta siya dito. Okay, negative side yan. Yan oh, negative side ng 25/22. Okay, ngayon, ang gagawin natin, siyempre, palitan natin tong diode na yan. Tapos, check natin itong regulator. Baka nasira yan. Okay? Kaya umusok. Ngayon, palitan natin. Tanggalin ko to, hindi palitan natin. Tanggalan natin yung diode. Ayan o, mapapansin nyo. Focus natin. 4007 yan. N4007. 2 ampere. Okay? Tapos, ito yung regulator nya. Confirm, sira ito. Na-check ko na yung sira to. 7912 naman ito. Ano, 7912. Makikita nyo. 7912 negative to. Regulate siya ng 12 volts na negative. Okay, palitan natin to. Tapos palitan natin to. Na-check ko na sira ito. Natamad lang ako mag-tester. Palitan na lang natin. Ito pa. Biyak pala itong 104. Palitan rin natin to. Sira din to. Sigurado. Biyak ko. Okay. Ito yung pamalit natin. Oh. Bago ito. Mahaba pa yung paa nyo. Okay, tapos ito yung diode. Value nito ay N4007 na naman. N4007. Okay. N4007. Okay, 2 ampere lang naman to na diode eh. Tapos, itong biak na to, value niyan is 104. 104, tingnan nyo kung ano mangyari. Short yan eh. To. Oh, shorted oh. Oh, di ba? Short siya. Kasi biyak na. Okay, ngayon tanggalin natin 'yan, palitan natin. Tapos hanap tayo ng 104. Tapos, palitan natin ng regulator. Tapos yung rectifier diode. Okay? Napalitan ko na. Ayan o. Ito guys sa mga medyo bago-baguhan pa lang or gusto mag-DIY. Yung rectifier diode is merong yung negative, positive ba. Ayan. Yung may guhit na yan, kailangan sa may guhit din siya. Kasi may sign naman siya. Oh. Yung puti, hindi plug width, yung puti na label. Ayan, kung saan yung nakaturo yung puti, doon din siya nakaturo. Okay? Or doon din yung pwesto niya. Tapos dito, wala tao. Tinatamad ako magalungkat ng 104 na 50 volts. Ito nalagay natin, oh. Yung mylar na 104 ah. Mas matibay pa nga to eh. Ayan, mylar yan, 104. Tapos ito, pinaltan na natin, regulator. Bali, pinaltan ko na rin pala ito para sagwa. Tingnan kapag magkaiba sila eh. Kaya nilagyan ko na din 104 dito. Okay, 104 na mylar. Okay, ngayon, pwede na to. Pwede na to. Ano na natin. Okay, balik natin. Tapos sabay testing ah. Binalik ko na yung board ah. Double check natin. Mamaya ko na linisan to. Okay, double check natin. Ngayon, handa natin tester natin. Kasi magsusukat tayo ng mga voltahe. Okay? On natin. Tingnan natin kung may usok. Okay, naka-on. Okay, nag-relay siya. Kapain natin to. Okay, normal. Hindi naman uminit. Okay, goods na yan. Ngayon, kailangan meron tayong masukat na 9 volts. Ay, 9 volts. Hindi, 12 volts pala gamit dito. Okay, dito. Negative ba to? Positive. Oh, naka-continuity. Lagay natin sa 50 volts DC. Okay. O yan, meron siyang nasa 11 volts. Okay, tapos negative yun. Ito positive niya. Okay, okay na.
Nasa 11 volts lang. Okay. Goods na. May voltahe naman na eh. Ngayon, ang tanong dito, kung may audio or normal yung audio niya. Sana wala nang problema sa mga control. Okay. Ngayon, maglalagay ako ng audio and then audio input Okay. Bali, ito na. Naglagay na tayo ng speaker tapos audio input. Ayan, speaker dalawa. Ayan, dalawang mid-high natin. Okay. Yung laptop natin gumagana na yan. Handa natin para hindi siya minto. Set up ko lang Okay. Ayan. Ingay, punta na kagagulat. Walang control. Sira yung control niya. Naka-off na eh, ma-audio pa rin Maka-copyright pa tayo. Wala, sira. Siguro na-stuck siguro to na matagal. Problema talaga. Problema. Ngayon, dahil ganyan yan, ano pa ba gagawin natin? Palitan na natin ng control to. Wala, ngingay. Hindi ko makuha. Pagka unang release, tumutugtog agad siya. Tapos naka-full volume halos. Maingay. Palitan natin ng control agad Palitan na natin lahat para isang galawan na lang. Bossing naman nagsabi nito na kung ano yung magandang gawin is gawin na lang para bumalik sa dati. 5 stereo. Hindi raw naiwan yung isa. Okay, tanggalin mo lang yan lahat. At yung balance niya, naka-stereo. Sa loob yung kanya. Dapat tanggal tuloy. Okay, 50k yung value niya. 50, 100, pwede na may lagay dyan Okay, ayan na siya. Ngayon, tanggalin and then bunutin ko muna itong iba. Tapos palitan na natin diretso para hindi na umaba yung video natin. Nagpalit na tayo ng mga control. Bago-bago yan Walang bahid mancha pa yan. Okay. Bali isang mono lang, 6 na stereo. Ay di, 5 stereo pala. stereo. Ito lang yung mono niya sa may echo niya. Okay. Balik natin. Click ko na yung tone control natin. Knob na lang yung kulang nito. Then brush. Master volume pala pinalitan ko Kalimutan ko kaninang banggitin. Ito siya Yan, ito pinampalitan natin. 50k na 8 pin. Yung dulo nito is para sa loudness to. Itong dulo na pin para sa loudness yan. Okay. Ayan. Balik na. Ngayon, natin. Kung kanina, pagka-trigger ng relay, andar agad siya. May tunog agad. Wala na. Diba? Gumagana yung laptop natin Volume natin. RM Group. Okay, balance natin. Isang channel. Sa kabilang channel. Gitna. High. Meron. Mid. Okay. Bass. Okay. Yung may wagang mic natin. May wagang mic natin, testing natin Siyempre, kailangan pati mic kasama. Mamaya, hindi gumagana yung mic Okay. Bingi tayo dun Volume natin to. Sound. Check. Hey. Okay, working yung mic niya. Sound. Check. Hey. Okay, goods. Wala palang kwanto. Wala siyang input ng yung switch na para sa may mic na kung gusto mo paganahin yung mic, rekta. Basta may nakasalpak, andar agad siya. Kailangan hinaan mo yung volume agad. Okay, working na. Okay, hanggang dito na lang. Mabilis ang vlog lang ito. Ito, kulang na lang dito is lilinisan ko bago siya takpan or i-fix yung mga tulad dito, mga knob. Tapos pa tornilyo. Okay na, hanggang alangan naman ay papakita ko pa sa inyo yun. Hindi lalo lang hahaba yung oras natin. Yun lang. Naway, nakapagbigay idea ako, di ba? Nakapagbigay idea ako sa inyo kung paano gawin yung ganitong klaseng unit, Concert DB502H na high power todo okay na may umusok tulad dito. Balitan nyo lang ng diode N4007 tapos yung regulator kung saan banda yung nasira, 7912, 7812. Dahil lumabot ka sa punto ng video natin na ito, tama ba? Punto? Sa oras? Baka pwedeng makahingi ng isang subscribe mo dyan Okay, subscribe ka na please.
O, sige na. Pindutin mo yung subscribe. O, yan. O, sige. Pindutin mo yan. Tapos, pindutin mo yung bell button sa gilid. Ayan, may makita kang kampana. Pindutin mo yan. Para manonotify ka kapag meron akong bagong upload. Okay? Nag-upload tayo ng video araw-araw. 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? Ayan. Salamat.